Muli namang inatake ng Israel ang grupo ng Hamas sa pamamagitan ng isang airstrike. Sa pagkakataong ito sa Qatar ang pinuntirya kung saan mayroon umano mga lider ng Hamas roon. Para sa balitang abroad, narito si Son Santiago. Naglunsad ng airstrike ang Israel sa kabisera ng Qatar nitong Martes ng gabi kung saan tinarget umano ang mga political leaders ng Hamas na naroroon. Kinumpirma ito ng mga opisyal ng Israel ayon sa Reuters kung saan umatake sila sa Doha para paslangin ang ilang leader ng Hamas doon. Kabilang dito si Khalil Al-Hayya, isang exiled Gaza chief at chief negotiator. Ang pag-atake ay kasunod ng insidente nitong nakaraang October 7 kung saan nakapatay ang 2 Palestinian gunmen ng 6 na tao sa isang bus stop sa Jerusalem. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, handa silang akuin ang buong responsibilidad sa naturang pag-atake sa Doha. On this day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. Kinumpirma din ng Hamas ang pagkamatay ng 5 miyembro kabilang ang anak ni Al-Hayya habang nakaligtas naman ang negotiating team ng Qatar ayon sa Israel media. Matatanda ang kasalukuyang namamagitan ng Qatar sa usaping Hamas-Israel war. Mariin namang kinundena ng bansa ang nangyari at iginiit na maninaw itong paglabag sa international law. Sa kabilang banda, nagdudulot pa rin ng matinding takot ang Israel sa Gaza nang patuloy pa rin itong pinapalikas sa mga Palestino mula sa Gaza City upang maisakatuparan ang kanilang operasyon na tuluyang puksain ng grupong Hamas. Sa nagpapatuloy na giriaan ng Hamas-Israel, humigit sa 1,000 na umano ang patay na Hamas at humigit 200 ang kasalukuyan pa nilang bihag. Ayon naman sa Health Ministry ng Palestine, higit 64,000 na ang namatay sa Gaza mula nang simulan ng Israel ang kanilang opensiba. Wala namang Pilipino ang direktang naapektuhan sa naging pag-atake ng Israel sa Qatar ayon sa Department of Foreign Affairs. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.